Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ba ay merong demandang kakaharapin, no? Sa gitna po ng pagdi-discuss natin ng mga sari-saring demanda na haharapin itong si Martin Romualdez, sasagutin natin yung mga tanong kanina. Okay? About sa video, ebidensya, etc. etc. Okay, go, go, go. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Iyon, palakpakan naman dyan, palakpakan. Malaking bagay yan, okay? Kasi alam nyo ito si Martin, hindi po ito sanay sa laban. Sanay ito sa bayaran. Sinabi ni BP Sara yan eh. Kaya nga kadalasan niya walang nakakalaban. Di ba? Kung hindi babayaran, tatakutin, gagawa ng paraan. Basta ayaw nito ng laban. Tatandaan po nating mabuti yun. Takot sa confrontational. Hindi confrontational to si Tamba. Takot siya ron. Sabi yan ni BP Sara, patunay. Ngayon, 2025, may kalaban ba siya sa distrito niya? Di ba ang balita natin ay na-disqualify ng COMELEC? Ang galing, no? Tanong, tama ba si BP Sara? Di ba? Tumutugma. Ayaw nito ng laban. Gagawa ng paraan nito si Tamba na kahit anong paraan ayaw nito ng laban diretso. Gusto nito sure win. Walang kalaban. Bayaran ng kalaban o eliminate ang kalaban. Kaya lang, ang problema dyan, hindi niya kaya to si Alvarez. May demanda. Yan ang kakaharapin ngayon ni Tamba. Hirap siya dyan. So, anong gagawin niya? Posibleng magkabayaran na naman. Hindi ko alam kung anong gagawin niyang paraan. But one thing for sure, alam ni BP Sara ang galawan ni Tamba. Yari siya rito sa demandang to. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Yon. Kasi naalala nyo itong blank items. Kaya wag po tayo makakalimot dito sa blank items na to. Kasi yaan ay malaking kaso. Ulitin natin, kriminal yan. At kung ito ay makakaupo nga si BP Sara, lamang-lamang sa kulungan dadampitin yan si Tamba. Kasi ito, bilyon po ang pinag-uusapang mawawalang pera dito. Nagkaroon ng blank items, tapos finil upan ng kung sino nang hindi dumaan sa proseso. Krimen po yun. Na pinirmaan naman na itong presidente nating wala ding kwenta. Pareha sila magpinsa walang kwenta. Diba? Hindi ko nga alam kung pag tinanong ako, sino mas walang kwenta doon sa dalawa?
Ang parehas eh. Hindi ako makaisip. Kayo tanong ko, sino mas walang kwenta dun sa dalawa? Kaya sagot-sagutin nyo dyan sa comment section. Ha? So, ito talaga malaking problema ni Tambayan. Hindi po ito ang napagkasunduan sa bicameral committee. Tandaan nyo si Alvarez ay congressman. Nakaupong congressman to. So, alam niya nangyari. Dapat may pagkakasunduan doon. Hindi ka pwedeng ikaw ang magdidesisyon. Again, ipapaalala ko yung sinabi ni BP Sara. Ay, si BP Sara ba ang nagsabi noon? Na 2 tao lang ang may hawak ng pera ng Pilipinas. Si Tamba at si Saldico. Sila nagdi-decide. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede. Ito na nga lumalabas Hindi na pagkasunduan yung budget. Biglang nagka-budget. Sino nagdesisyon? Tamba, Saldico. Mamaya ipapaliwanag ni Kong Alvarez. At nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Yon. Hanggang dyan muna. Tingnan ninyo, may problema. Bakit? Yung mga congressman, may ebidensya. Kung yung mga pumirma ay uto-uto kay Tamba, yung pumirma ng impeachment ni PP Sara, meron silang 150 million reasons kaya sila pumirma. Pero meron ding hindi pumirma. At ito yung mga katulad nila Alvarez na meron din silang kopya ng email. Even Senator Bato, sinabi niya may kopya siya ng email. Blanco talaga yun eh. Kaya yung sinasabi nilang walang blanco, itong pagsisinungaling nila Cheese, talagang sablay. Na umami naman si Kimbo na mamaya pag-uusapan natin. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga. Magkano? Ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Pantindi, no? 241 billion pumasok. Hindi natin alam kung bakit pumasok, paano nakapasok, basta nandoon. Pinirmahan nino ng pinsan. Nagigets nyo na yung problema. Eto ngayon ang problema. Ang daming nagugutom ng mga Pilipino, lintik kayo. Bawat Pilipino, makakain lang yan. Bigyan mo ng 100, 200, kakain na pamilya niyan sa maghapon, dagdagan mo lang ng konti ang sahod. Samantalang kayo, nilulustay ninyo 200 billion, basta-basta nyo na lang. Kayo magdi-decide. Ano yan, pera mo? Buti kung pera mo yan eh. Karamihan ng Pilipino hindi nga nakakita ng 240,000. All the more, 240 million. Ang pinag-uusapan natin dito, 240 billion. Nakikita nyo na, napakawala nyong konsensya, napakadaming nagugutom na Pilipino. Kayo makapag-desisyon kayo, bahala, basta gusto ninyo 240 billion ilagay ninyo sa budget. Nakita nyo yung problemang malaki? Mauubos ang pera ng Pilipinas. Mauubos tayo. Alam nyo yung alam mo yung sinipsip ng vampira yung dugo mo? Uubusin tayo niyan para tayong tuyot niyan. Hindi ko alam nga kung buhaya itong mga ito o vampira. Sasairin tayo na itong mga ito. Ganyan po sila kaswapang. Akalain mo, magkaroon ka lang ng 10 million, buhay na pamilya mo eh. Tama or tama-tama? Samantalang itong mga to hindi makontento sa 100 milyon. Gusto talaga nila, hanggat may nakikita, kanya, akin. Ganun ang swapa. Yaang sayo, akin. Sayo, akin. Yung akin. Swapang. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan
o grammatical error. Hindi po, mali. Hindi. Napakalaki po ng halaga. Mhm. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM Mhm. at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon Mhm. sa General Appropriations Act? Kaya ito yung sinasabi ko, ito yung binanggit ko sa SMNI. Kahit yung pinirmahan ni Marcos ay may amount, hindi blanco. Dapat alam na nga ni Marcos na problematic yung budget na yung bakit niya pinirmahan. Kaya nga in the first place, ang sabi ko doon sa SMNI, dapat ang idemanda or i-impeach ay si hindi si BP Sara. Kung hindi si Marcos. Ang problema lang sa atin kasi politika to eh. Siya ang presidente. Sinong nakaupo? Yung pinsan niya. Pero kung titingnan natin ang patas, hindi tayo double standard, hindi tayo ipokrito, ang dapat naka-impeach ngayon, si Marcos, hindi si BP Sara. Ganyan talaga eh. Politika eh. Pero tandaan natin, panapanahon. Ako'y laging naniniwala may karma. Okay? Hindi ako naniniwala sa karma kasi hindi po yun Christian. But ang pinapaniwalaan ko is, whatever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. At hindi magwawagi ang makasalanan sa mabuti. Panahon lang yan. Tandaan po natin, makukulong ito si Tamba. Si Marcos, mai-impeach yan. Nice. Ito, meron ako sasabihin sa inyo. Naalala niyo yung huling statement ni BP Sara. No? Pero bago ko huling puntahan yung statement ni PB Sara, kasi i-connect ko po ito sa mga ilalabas niyang ebidensya. Tingnan nyo, yung mga sinasabi ni BP Sara tumatama. Diba? Si Tamba ayaw ng kalaban. Wala siyang kalaban ngayon. Ang may hawak ng pera ng Pilipinas, si Tamba at si Saldico. Tumatama. Sinong nagdesisyon nito? Lumalabas, sila ang makapangyarihan. Tama o tamang-tama? Pangatlo. Etong pangatlo, ito yung sinasabi ni BP Sara na meron siyang gustong pag-usapan. Pero sabi niya, magpasko muna tayo. Naalala nyo last year? Magpasko muna tayo. Pero ang kina-question dito, yung patungkol sa anomalya ni Tamba na meron siyang tinanggap na lagayan, di umano, dito sa Okada. At etong Okada na ito ay hindi po yan chismis, kwentong barbero. Kasi lumabas po yan sa news na Japan. Hindi, kung kaya ni Tamba bayaran ang media sa Pilipinas, hindi po niya kayang bayaran ang Japan media and SMNI. Yung dalawang yun, din niya kayang bayaran. Kaya lumulusot yung balita. Hindi lang sinasakyan ng media dito sa Pilipinas, except SMNI. Hindi ako nagsabi nun. Balita po yun sa Japan. At tandaan nyo, sinabi ni BP Sara, ang sabi niya, mas mabuti nga matuloy yung impeachment para makasagot siya. At ako'y naniniwala, maglalabasan lahat ng baho ni Tamba. Dahil ang Duterte, especially PRRD, hindi bungol yan. Hindi weak yan. Hindi yan nananahimik dahil walang kwenta. May hawak na ebidensya yan. Tapos binanggit pa ng anak niya si BP Sara, yung patungkol dito sa Okada, lalabas yan. Yang mga ebidensya na hindi mo pwedeng ilabas pag pinatawad ka ng Quadcom kasi magagalit si Paduano. Yung mga NPA dyan magagalit. Hindi ka naman makakapagsalita dyan sa Quadcom eh. Sila lang nagsasalita dyan eh. Pero dito sa impeachment, makakapagpresenta ng ebidensya si BP Sara. At ako'y naniniwala, marami siyang ilalabas na ebidensya laban kay Tamba at kay Marcos. Tingnan ninyo ang mangyayari. Kaya napakaganda.
Alam nyo, matagal ko nang kinukulto. Una, gusto ko matuloy yung impeachment para malinyahan natin sino talaga yung mga traidor, yung nagsasayaw sa gitna. Pero ito, pangalawa, we are waiting yung mga ebidensyang ilalabas na hindi mailabas ni BP Sara kasi hindi na, pag pinapatawag naman siya, di ba? Hindi naman pinagsasalitaan Duterte. Ito na, maglalabasan na ito. GAA. Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil... Alam mo, exactly yan yung tanong ko kay Attorney Big, di ba? Wala bang, nung na-interview namin sa SMNI, wala bang pwedeng managot dito? Lintik yung snatcher na nagnakaw lang ng isang kaha ng Yossi, kinukulong nyo eh. Yung magnanakaw ng bilyon, hahayaan nating laya dahil nakabarong. Is that fair? Hindi ba double standard yon? So hindi, tama ito. Gusto ko itong ginagawa ni Kong Alvarez. Po, ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill. Hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Saka nakita, hindi nire-release ang enrolled bill. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan. Hindi po kami titigil. Tutulong po kami. Kailangan malaman to ng taong bayan. Kami Banateros, kami sa SMNI, hindi po duwag. Asahan nyo yan. Sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Umulit. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng... Okay naman, nilaglag sila ni Kimbo. Bawal yun. Yung nag-fill up ng ano, hindi allowed ang technical working group na mag-fill up ng blank items. Hindi sila congressman, hindi sila senador. Yan ay pinagkakasunduan, dinidebatihan, pinag-uusapan. Hindi kaya basta pwede magdi-decide. Pero wag nyo kaming lokohin. Ha? Hindi ako naniniwala na technical team ang nag-ano nun. Loko-lokong congressman at senador nag-fill up nun. Yun ang totoo niyan. Kaya lang ngayon, lumalabas ang baho, ginagawa nyo scapegoat itong mga staff nyo. Gago ba yung staff para sila mag-fill up ng bilyon-bilyon? Baka yung staff na yan, hindi nakakita ng milyon yan eh. O makakita man sila ng milyon, hindi siguro abot ng 500 milyon. Tapos mag-fill up ka ng bilyon? Hindi po, wag tayo maglokohan. Either may go signal yan ng isang naghahari-harian dyan sa Kongreso o sa Senado na mayroong utos sa ibabaw. Or sila mismo nag-fill up. Huwag niyong gawing panakip, butas o scapegoat etong mga staff nyo. Niloloko nyo. Kayo talagang pamilyang Marcos, mambubudol kayo. Ba't nakakadali na naman si Marcos? Pamilya nila yan eh. Talagang niloloko nyo taong bayan. Inaaraw-araw nyo eh. Panloloko lang tarang ginagawa ninyo. Ngayon, lolokohin nyo na naman kami. Na staff nyo tumitira niyan.
Ako. tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Yun, exactly. Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Kasi lahat yan naka-record. Lahat ng pinag-uusapan, lahat ng hearing nila dyan, lahat ng gagawin nila dyan, meron. Nakasulat po yan. Wala eh. So blanco, yung na-email, biglang nagkaroon ng nagkaroon ng amount na hindi na pag-usapan. Yun ang hinahanap. Saan ang usapan patungkol dyan? Ito namang presidente, sige lang, pinirmahan naman. Silang maipakita. So, Mm. dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado. Hindi, ang siguro imbestigahan dyan yung Vice-Cam. Sila mismo kasi in the first place, hindi nga kina-question pa ang legality niyang Vice-Cam na yan. Oo. Pero meron pa silang pinupunto dyan. Hindi lang yung Vice-Cam na yan. Meron pa nga daw magdidesisyon na iba. Bukod sa Vice-Cam. Yan yung tinasabi nila sila tamba. Technical Working Group sa Kongreso at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung Technical Working Group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members Nayari sila ni Kimbo, no? Mamaya, explain natin mabuti yan. ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. Again, ngayon lang nangyari yan. Kailan? Ngayon, sa panahon mo, Marcos, ang daming milagro. Nangyari yan sa pamamalakad ng speaker na pinsa mong si Tamba. Ngayon lang. Ngayong 19th Congress. Ngayong presidente ka, Marcos, na mayroong blanco, pirmado. At kung Ganyan ito kayo rin ay katindi. sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Yung palakpakan. Number 1 si Martin, ididimanda. Okay? Ito paiingayin ko. Ito paiingayin nyo. At ito ang paiingayin nating lahat. Hindi yung impeachment. Kaya sinasabi natin ito ito talaga issue ng Pilipinas. Yung impeachment, wala yan. Andyan si BP Sara o wala, gawa-gawa lang nila yan. Etong bilyon nawawala, gutom mga abuti ng Pilipino dyan. At isipin mo, yung mawawala na yan, mapupunta yan sa ayuda. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Yung nag-fill up niyan, marami dyan gagamitin para sa ayuda, para yung ayuda naman ay gawing legal na vote buying, tapos itong vote buying, iboboto sila. So gumawa sila ng illegal para sila iboto, tapos tayo na magsasapir, tapos gagawin nila yan taon-taon. Bakit? Hindi nila inaamin yung mali nila. Ang tao hindi umaamin sa mali. Uulit-ulitin yung pagkakamali.
So taon-taon niyang gagawin nila yan. Yung blank items na yan. O, di ba? Niyari tayo. Pera natin, ang pangbibigay sa ayuda para iboto sila. Galing, no? Di ba? Utak din to si Tamba. Utok, demonyo. Pangalawa, itong si Saldico. Yan, saldi ko. Again, tumutugma si BP Sara. Tamba at saldi ko ang nagdidesisyon ng pera natin. Pera nyo! Nagdidesisyon si Tamba at si saldi ko. 2 tao lang. Eh, sino ba itong mga ito? Bigla na lang sumikat sa Pilipinas. Ano bang nagawa nito sa mundo? Bigla-bigla na lang. Parang hari, bigla na lang silang parang nag-astang Diyos, hawak na nila lahat ng pera ng Pilipinas. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Sama muna si Bakit Marcos. sila? Dahil po, una, Mm. wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Linaw, di ba? At walang nangyayari sa speaker na hindi alam ng presidente. Magpinsan yan eh. So lahat yan, alam ni Tamba. And alam ni Marcos. Kung hindi alam ni Marcos yan, inutil siya. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Hmm. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya alam mo, very credible to kasi congressman to eh. Diba? May hawak sila mga kopya, may mga hawak na ebidensya. At alam nyo, bago lumabas to, maikwento ko lang, itong nangyayari ngayon, nilalabas na po ni Banat Bayan. Nilalabas na po ng mga iba't ibang vloggers yan na hawak ni Tamba lahat. Kaya nga puro demanda ang tinanggap nila kay Tamba eh. Hawak ni Tamba. Walang gagalaw dyan nang walang go signal ni Tamba. Kaya marami congressman na matitino, naaasar. Bakit kailangan kaming sumipsip sa'yo para mayroong makuha? Ganun ang datingan. Pero then again, lalabas naman ang katotohanan dyan eh. Ha? Ako naniniwala ako, may bidyong hawak si BP Sara patungkol dito sa Okada. At yan, maglalabasan niyang isang-isa sa demanda at doon sa impeachment. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. I agree with you, Kong. Siya ho ang author nito. Correct. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Palakpakan naman. Siguro ito si Kimbo, pinapagalitan na ito. Ito, kukwento ko ha. Na-i-vlog ko rin po yan eh. Noong ini-interview si Kimbo, tumatakbo pa yan. Halos mangiyak-ngiyak yan dahil ini-interview ng media, iniiwasan niya. Naalala niyo yon? Doon sa mga manunood ko? Kung hindi, tingnan niyo yan. Nagbigay po ako ng komentaryo dyan. Halatang halata yung pressure kay Kimbo. Tumatakbo siya, iniiwasan niya, pinagsasalita niya yung staff niyang hindi ko maintindihan kung bakit epal ng epal. Di ba? Iwas siya. Tapos kinabukasan, meron na siyang statement. Naghanda lang pala. Ang problema, mali yung paghahanda niya. Umamin. Di ba? Ang magnanakaw, hindi dapat umaamin. Ang manloloko, hindi umaamin yan. Di ba? Alam ng mga kalalakihan yan eh. Hanggat kahit ka nakapatong na, hindi pa rin umaamin eh. Silang mga kalalakihan, hindi ako Di ba ganyan ang style ng mga lalaki? Kaya lang, hindi lalaki to si Kimbo.
Ano nangyari? Umamin. Yari siya ngayon kay Tamba. Kasi ang style ng politiko, tanggi ka lang ng tanggi. May ginawang Okada, tanggi. Adik ka ba? Tanggi. Magpapa-hair follicle test ka, tanggi. Tanggihan mo lahat. Kahit alam na ng taong bayan. Kaya lang ito si Kimbo. Siguro bagito. Bagito sa pagnanakaw, ay bagito sa panloloko. Ay, kung ano ba yan, basta bahala na kayo. Oh, napaamin. Siyang hero ngayon. Di ba? Kasi, kakampi nila yan eh. Alam mo, ang balat niyan Tamba. Ang dugo lumalabas dyan, buhaya. Magkakaano yan eh, magkakatropa yung mga yan. Di ba? So very credible yung nagsasalita ngayon si Alvarez na congressman, pero mas credible to si Kimbo. Bakit? Kakampi eh. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Anong problema? Ito doon sa mga hindi pa po nakakala. Anong problema ba kung umamin? Kasi tinatanggi nila yan. Tinatanggi nila na may blanco. Inamin ni tinatanggi nga nila Chis yan. Kung sino-sino dyan, tinatanggi yan. Inamin ni Kimbo. Di ang dami niya nalagay sa alanganin. At pag inamin mo yan, ibig sabihin, meron tayong problemang malaki. May krimeng nagawa. Parang halimbawa ay merong murder. Pwedeng itanggi. Diba? Pero si Kimbo, inamin niya na merong dead body. Tapos sila dyan. Bakit nagkaroon ng dead body? Halimbawa lang po, ba't nagkaroon ng dead body doon sa gitna nyo? Ganyan po ang pag-amin ni Kimbo. Wala na silang lusot. Dapat patunayan nila bakit namatay yan, hindi nila kasalanan. Ngayon, same thing with Kimbo. Dapat patunayan nila Tamba, sino nag-fill up niyan at hindi nila kasalanan at hindi sila ang nag-fill up. Pero until now, walang umaamin kung sino nag-fill up. Ang tinuturo nila yung staff. Hindi pwede yon. Walang kapangyarihan yung staff. At kaninong staff yon? Naintindihan? So, huli sila dito. Nailaglag talaga sila ni Kimbo sa pangyayaring ito. Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprubahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Yun. So kung ano yung napagkasunduan, dapat i-produce. Ang problema, hindi nga nila pinuproduce eh. Kasi I'm sure may pagkakaiba yan kaya hindi nila ma-produce. May sasabit na naman. Tanungin mo ngayon kung Alvarez, si Kimbo, baka mapaamin na naman eh. Kung asan yung enrolled bill. Baka mailabas niya. Pitpitin nyo ngayon si Kaya sabi ni Alvarez ito tanungin yung media, baka pwede nyong tanungin. Tanungin nyo yung si Kimbo kasi pag natataranta to si Kimbo napapaamin. Tinanong ng media yan eh. Pero mapunta tayo dito. Ako naniniwala ako. Bukod doon sa may magandang mangyayari ngayong February, March. Sa akin naman ay bulong-bulong lang yun. May bumubulong-bulong lang, ha? Pero bukod doon, ako'y naniniwala na may hawak na video ito si PRRD. Naalala nyo, sinabi niya, bangag si Marcos. At hindi magsasalita to si PRRD nang walang hawak na ebidensya. Naalala nyo, mayroong siya sinasabing listahan na nandoon si Marcos. Naalala nyo yung mag-e-eleksyon, sinabi niya na mayroong tumitira sa jet plane at sa yate ng cocaine. Kaya nga hindi kami pumanig, hindi kami nabudol ni Marcos. Dahil nakinig kami dun sa tatay, kay PRRD. Nakinig po kami kay PRRD. Tapos ngayon sinabi niya rin ulit dito sa Maysug
bangag ang ating presidente. Do you think loose cannon lang si PRRD? I don't think so. Ang karakas ni PRRD, yung ganyang antas, may hawak yung ebidensya. At ako naniniwala, lalabas isa-isa yan. Pag talagang pinitpit nila si BP Sara at magkakalaglagan ng talaga, lalabas yan. Maaring hindi ilabas ni PRRD, maaring lalabas sa mga vloggers. Maaring lalabas sa media. Or maaring lalabas kung saan. Okay? Hindi po weak si PRRD. Hindi yan salita lang ng salita ng walang laman. Of course, itong nangyari sa impeachment na ito, duluhan na po ito eh. Nagkaduluhan na. Kaya nga again, gusto ko ito kasi alam natin ang kulay ng bawat isa. Yung gumigit na, Marcos yan. Considered him Marcos kasi duwag, wala rin pakinabang eh. Nakikipaglabang tayo, nasa gitna siya. Anong klaseng tao yun? Di ba? So, wag na natin asahan, wala tayong mahihita sa mga taong ganun. Pero ngayon, duluhan na ito eh. Ito na yun. Kaya pag natuloy ang impeachment na yan, lalabas yung mga sinasabi ni BP Sara na dapat ng pag-usapan pag magpasko muna at yung mga video na hawak ni PRRD, lalabas na. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Yon. Hindi pwedeng walang enrolled bill tapos pinirmahan ng presidente. Ngayon, Marcos, huwag ka magturo ng dapat sisihin. Manindigan ka naman para sa Pilipino. May dayaang nangyari. Hanggang ngayon, weak ka pa rin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin maninindigan. Ano ka bang klaseng tao talaga? Kasi kung wala kang kasalanan dyan, paimbestigahan mo yan, ilabas mo sa taong bayan kung parang yung ginagawa dati ng mga hari, ilalabas ko sa arena yung may kasalanan. Ganun ang gawin mo, Marcos. Kung wala kang kasalanan, kung wala kang alam, ilabas mo sa taong bayan yung may sala. Pero hindi pwedeng walang may sala. Merong may sala dyan kasi may blanco. Marcos, maninindigan ka ba o magiging weak ka? May pakinabang ka ba sa Pilipinas o inutil ka? Yan lang yun eh. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Diba? Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Ako swak sa bangay sinabi ni Atty. Topacio. Kaya nga pinipilit ko sa inyo na wag nating kakalimutan ito. Dahil tong impeachment na ito, wala silang plano. Not now. Hindi yan ang plano ni Tamba dyan. Ang plano ni Tamba dyan ay pagtakpan. Remember this. Last day na ng session. Ang tagal lang nakabinbin yan. Yung impeachment na yan. Ang tono ng mga bata ni Tamba, walang oras. Walang oras, at inaantay pa yung fourth complaint. Dumating ba yung fourth complaint? Hindi. May oras ba? Wala. Pero pinasok nila, pilitan. Bakit? Kasi alam nila maliligo ng demanda si Tamba.
masusunog siya talaga dito sa isyung to. Alam niya yun. Kaya nga